niya dun sa kakampi ni Kirk. Kasi malayo na si Kirk eh. So parang lalong lumayo yung range nung kanyang rotation tsaka dispersion just because dun sa angle na ginamit niya. So parang kakaibang bank shot ang nakita natin dun mula kay Sanji. Grabe, no? Yung mga ganong klaseng angulo ang talagang ma-expect na natin mula kay Sanji na napakagaling ding umangulo using the Novaria. This time around with the Louis. Mukhang pati yung fan shape na pasabog doon sa dulo, memorize din niya yung range. Kabisado pa rin, no? And speaking of range, saktong-sakto sa range ni Cartesi, dito si Kirk, mapipilitan na umalis. Ginamit pa nga yung final slash pero hindi yata sapat ang kakunatan dahil patay sa kamay ni Sanji habang sa bottom lane. Meron Ayun na nangyayari sila! na may kasama. O galing sa top lane, dito nasa bottom lane. Ano nangyayari ngayon? Double kill para kay Sanji. 5v5 talaga. 5 minutes pa lang. At si Doming hindi pa pumapalto. Pinetrify na. At hindi na nga makakatakas pa sa ilalim ng tore. Echo again with a 3.4k lead. Men, Echo sa taas, Echo sa baba. Ano na bang nangyayari? Wala, astral na talaga sila dito ngayon. Intercontinental ang ipinapakita ng Echo. Feeling ko ito yung sequel ng Insidious. Parang yung kaluluwa nila naiiwan sa ibang lane, tapos napupunta sila sa ibang dimension. Piruin mo men, parang kaka-dive pa lang nila sa top lane tapos biglang sa baba nagkaroon ng entrada. Grabe ang Echo Express. May ganong klaseng galaw na ngayon. Yep. And this is very much possible dahil sa chip na meron dito si Echo. And if you think about it, yung mga members ng Echo, di ba matagal na sila sa liga yan. Si Carl, ayan, si JP, and even Benny. So, ibig sabihin yung kanilang game awareness, map awareness, game knowledge, sobrang taas na yun. Yung map knowledge nila nandun din. So, parang take advantage nila yung tagal nila sa liga. Tapos parang kino-connect nila dun sa global presence na meron yung kanilang heroes. Ang naging resulta, hindi makahinga dito yung Minana Evos. Ang hirap talaga huminga kapag kahit saan ka pumunta may orkang nag-aabang. Another dispersion play pero mukhang pang psycho lamang yun habang kinukuha ni Carl ang turn. Ito na naman sa pilitan na team fight. Napagandang petrify para kay Sanford! Bang! At patay nga pa nga dito si Perxiva. At tuloy-tuloy lang, may bawi naman dito ang side na Minana Sanji! Evos. Pero sa ilalim ng Torre, double kill na si Sanji. Hinahabol pa ni Cartesi. Dito si Kirk and Benny Cutie with a killing spree. Katakot-takot ang ginagawa ng Echo ngayon. Biruin mo, 7 minutes pa lang, 6,000 na yung lamang nila. Meron sila 12 kills in What? 7 minutes. Ganun kabilis. Makikita natin sa replay. Pinadala yung kanyang tropa, sabay defend si Sanji. Mula dun kay Sanji, parang nasusulit niya dito yung damage output na meron ng isang Louis. Na ngayon 2 items na siya. Meron na siyang glowing one. So, Sakit na to. ang sakit na. Oh wow. And this is scary if you're Minana Evos dahil yung all-in na gusto sana nilang gawin na marami rin silang crowd control, mukhang naunahan na sila sa pacing ng Echo na napakabilis at napakasakit na rin ng damage na nagmumula dito kay Sanji na might I just say 5-0-5 on this Yeah. game. Grabe yung burst damage dyan, men. Nakalital ignition pa. Tsaka yung ano niya, yung sabihin na natin, kasanayan niya dun sa hero na rin kasi nag-flicker pa siya, ilalim ng dalawang torre yun. So alam niya kasi na magkakaroon ng shield Yes. pagka tumama yung skills niya. So yung mastery of this Lu Yi ang talagang kitang-kita natin ngayon para kay Sanji. At saka yun nga talaga, kapag malalaman mong mahusay yung Louis player kapag parang sobrang layo nung range nung first and second skill niya. Kasi nga na-take advantage niya yung extra na bounce, kumbaga. So, it just shows us kung gaano ka batak itong si Sanji with the Louis. And look at this comparison. Yung XP laner ng Minana Evos is level 9 compared to the gold lane Benny Cutie na 11 na agad. This time around, this is honestly insane coming in from Echo. I'm calling this already. You cannot contest this, Lord. Oh, talagang kailangan muna nilang patabain as much as possible. Feeling ko, correct me if I'm wrong, Wolf, ang susi dito sa Minana Evos is yung synergy or synchronization na ni Perxiva at saka ni Haze. Yung mga madaming mga chain knockups, chain stuns na kailangan namin kasi madami naman sila mga stuns actually. Unfortunately, dumating na tayo sa point na itong Brody ay hindi na ganun kalakas kasi sobrang farmed na nitong Roger. So parang yung power spike ng isang Brody hindi na na-utilize sa Minana Evos. So magre-rely sila dito sa chain stuns na meron sila. Isa lang din naman yung naka-purify dito para sa side ng Echo. So pwede nilang i-punish yun kung sakali.
That's true. And for Minana Evos, I think slowing down the game as well could be an option. Kailangan talaga nilang antayin yung kanilang power spike o yung equilibrium na tinatawag natin kung saan umabot na ng 55 or Yeah. mga 60k ang parehas na Team Gold. Yeah. Pero matagal-tagal pa yon, literal. 15 minutes pa ata yung aabangan para mangyari yun. Oo, medyo mahirap yata para habulin. Pero may kita natin ngayon na maganda actually ginawa ng Echo na ng Minana Evos na yung mga bushes na pwedeng puntahan ni Sanji, meron nakatao. Oo. Para hindi instantly maka-TP dito ang mga players ng Echo. But there's 9.2k gold. Meron pa nga Lord, pero may Teleport, pigilan din naman agad. Oh, Wow! Ay, ito na! Ay, Ala! grabe naman! Parang umaariba doon sa labas ng mapa. Kanina yung Dragon pala New Year. Excited na mag-game 2. Oo. Ito si Sanford. Bunating na trap sa Galaxy. Hindi ako na-prepare sa mga gantong moments. Yan ang literal na hindi lang meta breaking. Grabe. Outside of the map. Oh, ito sabi nila, think outside of the box, pero sobra na to. Iba. Iba. Think outside of the map. Ayan na yun. And the thing is, ang pwede mo nga kasing gamitin dun sa Louis, pwede mong gamitin outside of the map siya. Tapos parang kung saan niya katapat, dun kayo magdadrop kung sakali. So, ginagawang trick yan usually sa top lane. Kasi dun mas madali para magdadrop kayo sa labas nung tore. Kaso nga lang, dun, moment na yon, for some reason, na-trap si Sanford na sobra na ata sa Oo. drag. Kumbaga parang merong vertical clearance doon, idol. Hindi masyadong matangkad ang dragon. Kaya siguro hindi... Ewan ko lang nakakagulat kasi makita, men. Kahit ako na-stun eh. Kaya sabi ko lang, Kasi amazing. Beautiful ML. Ang Yun ang nakita ang nakakatawa doon, hindi na parang siyang echo, walang napasama. Oo. Because Wait, of that. may tanong ako, Wolf. Ito, first time ko ata makita tong item build na to. Great Dragon Spear on the Roger. Ano bang nagagawa nito? Well, it helps you snowball. Pwede ka pa rin mang-run down. Tapos, kasi nga sobrang spammable ng ultimate ng isang Roger. So, pwede siya magamit. So, pang ano to, to sum it up, gusto nila tapusin agad. So, they're not banking for the late game this time. Gusto nilang tapusin by the second Lord. Oh, and sakto-sakto, Luminous Lord ang sunod na lalabas. 10,000 lamang ng Echo at kadalasan kapag ganito ang ating nakikita. At 10k gold lead, 12 minutes in with the Luminous Lord. Isang magandang set na lang ang kailangan nilang makita. And meanwhile for Minana Evos, if makadepensa sila dito, significantly tumataas ang kanilang chance. too risky rin actually, pero parang ipipilit pa rin ng Minana Evos na sumilip dito sa My Lord Objective. Level 13 na backshot versus sa level 15 na Fredrin. So medyo malaki ang discrepancy in terms of the retribution damage. Ito na. At yung mga Ito na. teleport, saktong-sakto. Pero wala nga aabot. Pero si Kaisen, mahatak pa nga nila. Meron pa paghigop doon. Ang sakit ng damage na dito na Echo. Biruin mo, nakuha na nga nila yung Lord doon sa kabila. Nakuha pa nila yung purple doon sa base ng Minana. Ano na lang natitira para sa mga Tigre, Wolf? Wala, kailangan nilang hintayin yung mga minions na papunta dun sa base nila. That's the best that they can have. And ito, minamaximize pa yung pag-farm as well as to manage the minion wave. Hintay nila, tas tsaka nila i-clear. Magsasabay-sabay para sa Echo yung mga lanes. Total, naghihintay na rin lang tayo dito. Ang hiling ko lang naman ay sana wala akong makasalubong sa RG Na ganito. na ganito. Oo. Na pakiramdam ko ay hostage ako sa loob ng larong iyon kung saan wala na akong makuha at napakasakit pa ng Louie. Kalahati agad yung damage against Domi. More than kalahati pa nga actually. At pwedeng magkaroon ulit ng setup play dito sa may bottom. Inaabangan ko yung mga teleportation at diversion dito ng ating mga players. Pero sisilayan muna nila yung Torre dito sa may bottom lane. Oh, at mukhang itutuloy na nga nilang pag-push pero ito na ata ang hinihintay ng Minana. Carl TZ is down pero naandyan na nga rin ang Dragon ni Sanford. Nakikita rin natin dito yung mga higo pa pero alam ng Echo na medyo delikado na ipilit dahil wala din yung isa sa frontliner na kanilang lineup. Perks, ginamit yung kanyang flicker for that play but they did defend. So, kung ikaw ay nasa Minana Evos, any port in the storm, masaya ka na dun sa pick-off na yun dun kay Carl. Lalo na kasi nakapag-defend kayo afterwards. That's true. And I have to say as well na parang best case scenario na isang inhibitor turret lamang ang Yes. nakuha ng Echo with such a big gold lead. Problema ba ang endgame if you're Echo? Itong ganitong klaseng lineup ba parang mahirap kapag sieging ang usapan? Hindi rin kasi they have Roger eh. Speaking of, they have everything dito na pag-set up play. Mega kill na para kay Benny Cupid. Mukhang dediretso mga grabe mga pitik dito ng mga back. Ayun, oh. At Lucas Ah!
si Monster Kill na. Meron pang energy eruption na bibitaw. Habang dito, double kill na para kay Sanji at unti-unting mawawala mga players ng Minana Evos. Mukhang that's it. Dahil si Haze lang ang naiwan na dedepensa dito para sa mga Tigre. Dahil mga Orca